Okay, ang mga dahilan kung bakit kailangan maaga ang OFW sa airport. Ito yung pang-siyam na dahilan, okay? Para makapagdasal at makapag-isip. Mental preparation, emotional control bago ang biyahe. So importante talaga 'yon, no? Kailangan makapag-relax, hindi ka hindi tayo nagmamadali. At least nagkakaroon tayo ng makapaghanda tayo, mental preparation, sabi nga, makapag-isip at makapagdasal pa. Makapagmuni-muni. Siyempre, mahirap maging OFW, ang layo eh. Ilang taon tayo sa ibang bansa, malayo sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. So mahirap, di ba? Yun yung mental preparation. Kailangan ready ka. Kasi kalaban mo pag nasa ibang bansa ka, stress, depression, anxiety. Yan yung mga matinding kalaban mo dyan. Tapos, minsan, kapwa mo Pilipino pa. O madalas, di ba? Yun ang pag OFW ka, kapwa mo Pilipino pa yung hihila sa'yo pababa. Yan ang masakit. Toxic ba? Yung mga ganon. So, kailangan, pag OFW ka, kailangan nakaready ka sa lahat ng mga bagay. Kasi hindi pwedeng mahina ang loob mo. Pag OFW ka, kailangan malakas yung loob mo. Katulad ng mga sinabi ko nung mga nakarad kong vlog, may mga bagay na hindi na kailangan patulan, hayaan na lang, wag nang pansinin, yung mga ganon. Yun yung kailangan na paghandaan, no? Mental preparation. Kasi sa ibang bansa, no, pagiging OFW, napakahirap, lalo na pagka nagkasakit ka. Alam mo kung bakit? Babantayan mo yung sarili mo, gagamutin mo yung sarili mo, ikaw yung magluluto ng pagkain mo, ikaw yung magdadala sa sarili mo sa clinic o sa ospital. Ganun talaga. Kasi hindi pwede yung kasama mo sa kumpanya o kaibigan mo magbabantay sa'yo. May mga trabaho din yan, mga yan. May mga personal silang inaasikaso din. Siguro kung wala silang pasok, pwede, magbabantayan ka. Pero, ewan lang, kasi madalas, minsan, may overtime, ganun, mga ganun bagay. Kaya sa pagiging OFW, marami kang matututunan eh. Okay, yan yung pang-siyam na dahilan. Lalo na yung emotional control bago ang biyahe. Yun nga, yun yung ibig sabihin nun. Ano ba yung emotional control? Kailangan kontrolin mo yung emosyon mo bago ang biyahe. Alam mo ang ibig sabihin nito, huwag ka magbibiro. Huwag ka magbibiro sa airport, lalo na tungkol sa bomba o yung bomb joke. Yan ang tatandaan ninyo. Bawal na bawal yun sa airport. Kahit na biro lang yun. Alam mo, pag nagbiro ka ng bomb joke, huhulihin ka at posible kang makulong at magmumulta pa. Okay? Kaya pag nasa airport, kahit na kabiruan mo yung mga kasama mo na nandoon na sa airport, no, yung makakasama mo sa trabaho, manahimik ka na lang. O kaya lumayo ka sa kanila para maiwasan yung mga biruan na baka hindi magandang pangyayari. O kaya matulog ka, mag-music ka, manood ka ng YouTube, mga bagay na magiging abala ka. Okay? Yun yung pang-siyam na dahilan. Okay? Ang panglabing isang dahilan kung bakit kailangan maaga sa airport ang isang OFW. Okay? Ito yung panglabing isang dahilan. Para ma-check ang gate changes, biglang pagbabago ng boarding gate, delayed o early boarding announcement. So, ang ibig sabihin nito, halimbawa, bakit kailangan natin ma-check ang gate changes? Bakit tayo kailangan maaga sa airport? Kasi may mga pangyayari kasi na biglang announcement na
Halimbawa, nasa gate 14 yung ating pupuntahan, bigla tayong napunta sa gate 16 o gate 17. Mga ganun. Kasi minsan kasi sa airline yun eh, yung mga announcement ng airline na sasakyan natin. Kaya ganun. Yung mga boarding gate, no? Na importante yun. Kasi halimbawa, ang alam natin, no? Boarding gate natin is number 14. Pero nandun pala sa 16 dahil pupunta. So malaking abala yon. Lalo sa ibang may mga airport kasi na sobrang anlaki ng airport eh. Ang hirap hanapin. Lalo na first time tayong OFW o first time nating nakarating doon sa airport na yon. So hindi natin kabisado. Yun yung isa sa dahilan kung bakit kailangan maaga tayo sa airport. Pauwi man tayo ng Pilipinas o paalis tayo ng Pilipinas, kailangan importante maaga sa airport. Kasi para ma-check ang gate changes, bigla ang pagbabago ng boarding gate. At kung minsan, delayed o early boarding announcement, yun yung importante. Kung minsan delayed yung boarding announcement. Halimbawa, ang boarding time natin is 9:15. Biglang nagbago. Sinabi nila, dahil sa dami ng pasahero, mahaba ang pila, maraming tao, overcrowded sa airport, kaya nagkaroon ng early boarding announcement. Halimbawa, ang flight natin is 7 a.m. Umaga, alas 7 ng umaga. Biglang nag-announcement sila na kailangan mas maaga pa sa alas 7 yung boarding natin. So, mga ganun. Yun yung dahilan kung bakit kailangan maaga tayo sa airport. Okay? So, pagka first time mo kasing OFW, medyo itong mga ganitong bagay, medyo hindi ka pa pamilyar. Lahat naman tayo dumaan sa pagiging first time OFW. Ang importante lang naman, kung halimbawa, first time kang OFW, sumunod ka lang. Kailangan maaga ka sa airport. Katulad nito, no? Para sa mga pagbabago, no? Mga pagbabago ng gate changes, yung ma-check mo yung early boarding o delayed boarding announcement ng airline na sasakyan mo, yung mga pagbabago sa boarding gate. Yun ang isa sa mga wag nyong kalilimutan, yung mga boarding pass ninyo, no? Kasi pagka naka-check-in na sa immigration, no? Check-in baggage, no? Maleta, check-in. May boarding pass na yan eh, na ibibigay. Wag nyong wag nyong iwawala. Kasi pagka yan ang nawala, hindi ka makakasakay sa eroplano. Yung bagahe mo na andun, lilipad papunta sa bansa mo na pupuntahan, ikaw maiiwan ka sa bansa na kung saan ka naman Wag yung kaya ingatan nyo yung mga documents nga. Okay? Yun yung isa sa mga dahilan din. Yun yung importante, kailangan maaga sa airport. Ito yung pang-11 dahilan. Okay? Okay, good morning sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga dahilan kung bakit kailangang maaga sa airport ang OFW. Okay, bakit nga ba kailangang maaga sa airport ang OFW? Ibig sabihin, ito yung mga dahilan kung bakit kailangang maaga kang pumunta sa airport bago ang iyong flight. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, yung number 1, mas mahaba ang immigration process ng OFW. Mas maraming dokumentong chinecheck katulad ng OEC, contract, visa. Minsan may interview pa. So, kailangan maaga sa airport ang isang OFW para maiwasan yung mga abala. Kagaya nung halimbawa may mga ipiprepare ka o ihahanda kang documents para pagdating mo sa immigration, naka-ready na. Lalo na yung mga bagahe mo. Kailangan eksakto sa timbang. Hindi pwedeng sobra kasi pag sobra, ito yung magiging dahilan ng abala. Yun ang isa
sa dahilan kung bakit kailangan maaga ang isang OFW na makapunta sa airport bago ang kanilang scheduled flight. Hindi ito katulad ng tourist processing kasi maraming maraming chine-check kung ikaw ba ay legal na OFW na pupunta sa ibang bansa na iyong pagtatrabahuan, katulad ng OEC, may contract, visa, para maiwasan din ito yung tinatawag na illegal recruitment o yung tinatawag na human trafficking kasi may mga kaso na ganun. Kaya mahigpit sila. Okay? Para sa kaalaman ng lahat na lalo na yung mga first timer, kailangan pumunta kayo sa airport ng mas maaga pa sa inyong flight, lalo na kung malalayo yung inyong lugar. At lalo na kung halimbawa may mga hindi magandang pangyayari katulad ng traffic, baha, bagyo, yung mga ganun, kailangan dapat agahan ninyong pumunta sa airport. Okay? Yun yung unang dahilan. Okay, ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan maaga sa airport ang isang OFW. Yung pangalawang dahilan ay iwas offload dahil sa oras na kapag may kulang ka sa mga dokumento na dala mo, may oras ka pang ayusin. Kasi minsan kailangan may OEC ka, kailangan mayroon kang yung balik manggagawa kung ikaw ay nagbabakasyon lang, yung mga ganon, para iwas abala. Kasi minsan sa sobrang excitement nakakalimutan sa bahay, mga ganon. O minsan naman dala-dala na sa airport yung mga papeles, mga documents, minsan pag kumain kung saan-saan lang na ilalagay o pumunta sa CR kung saan-saan na ilalagay yung mga documents. Kaya iiwasan nyo kung saan-saan nyo ilalagay yung inyong mga documents. Kailangan yung mga papeles nyo kagaya ng passport, OEC, contract, visa, lahat nung importante, lalo na yung plane ticket, kailangan nandoon na yun sa iisang lalagyan nyo. Ilagay nyo sa bag ninyo o kaya sa yung hindi nyo pwedeng ilapag kung saan-saan yung kahit saan kayo pupunta kailangan dala nyo yan kasi hindi pwedeng iwanan nyo kung saan-saan kasi baka mamaya may ibang makadampot na wala, yun nga, hindi kayo makakaalis kasi abala yon. So sayang lang yung pinaghirapan yung pag-a-apply pagka ganun. Okay? So kapag late ka, automatic miss flight. Kasi minsan may nangyayari kasi. Halimbawa lang ikaw nasa malayong probinsya. So kailangan maaga kang pumunta sa airport. Kasi kung ang flight mo ay alas 6 ng umaga, dapat kung halimbawa Sabado yung flight mo, mga Biyernes pa lang ng gabi o kaya mas maaga pa doon, nandun ka na sa airport maghintay. Lalo kung minsan may bagyo, hindi maiwasan traffic. Alam niyo naman sa pagbiyahe papunta sa airport, di ba, matraffic. Kaya kailangan maaga kang pupunta sa airport para iwas abala. Kasi minsan may maririnig ka na masyadong excited. Alas 6 pa yung flight pero gabi pa lang nasa airport na. So, wag niyong intindihin yung ganun. Ang importante doon, maaga kang nasa airport at higit sa lahat, maiwasan mo yung abala. Kasi pag nasa airport ka, marami kang pwedeng gawin doon eh. Katulad nung i-double check mo yung mga bagahe mong dala. Tama ba yung timbang? Pagdating sa airport kasi may timbangan doon. Kaya kailangan i-check nyo rin yun. Tapos i-double check nyo yung inyong mga bagahe na dala. Yung mga ipinagbabawal. Kailangan nyo yun. Tignan nyo din. Tapos yung inyong mga documents. Ano ba yung mga documents na kailangan? Katulad ng plane ticket,
visa, OEC, o kung ikaw ay balik manggagawa, yung mga ganun, mga ano. Pero ngayon sabi nila ano na yung mga nagbakasyon online na raw, na kailangan meron kang tawag doon na registered online. So depende sa sitwasyon kung paano nyo gagawin, okay? Pero ang importante doon, para maiwas kayo sa abala, kailangan agahan nyo pa rin talaga sa airport. Lalo na yung mga first time na OFW. Okay? Okay, ang pangatlong dahilan kung bakit kailangang maaga sa airport ang isang OFW. So ito yung pangatlong dahilan. Para makaiwas sa stress at panic. Hindi ka dapat na nagmamadali, mas malinaw mag-isip at sumagot sa immigration. Kasi sa immigration kasi may interview talaga yan. I-double check yung inyong contract, OEC. Saang bansa ka pupunta, anong trabaho mo, magkano yung sweldo mo. So yung mga ganun basic, nakalagay naman yun sa contract, pero tatanungin ka pa rin. Tapos sino ang employer mo, ilang taon ka magtatrabaho, anong agency mo, yung mga ganung bagay. Minsan kahit na personal, tatanungin ka, ikaw ba ay may asawa o may anak o kung ano pa. So marami ganun minsan yung mga simpleng interview. So para hindi ka maabala at hindi ka ma-stress at hindi ka mataranta dahil hindi ka nagmamadali, yun, nakahanda ka sa mga bagay na ganun. Kasi hindi maiwasan talaga yun, yung mga bagay na itatanong sa iyo ng immigration. Ano yun? For security purposes yun. Para sa ating lahat na OFW. Ang pinakamaganda doon, para hindi ka ma-stress at hindi ka nagpapanik. Kasi pagka late ka nang dumating sa airport at pagkatapos ay halimbawa may nakalimutan ka kung saan mo na ilagay, pero alam mo naman lahat ng documents mo dala mo naman. So yung mga ganun, minsan kasi nangyayari halimbawa dumating ka sa airport, sakto naman na gusto mong kumain saglit dahil nagugutom ka o pumunta ka muna sa CR, tapos may nakalimutan ka, saan mo ba nailagay yung mga, halimbawa lang yung mga documents mo, yung mga ganun. So kailangan talaga para hindi ka mataranta at hindi ka ma-stress sa kakaisip, yun, kailangan maaga ka talaga para hindi ka mahirapan, lalo na pagka tinatanong na sa immigration. Okay, yun yung pangatlong dahilan kung bakit maaga sa airport. Okay, yung pang-apat na dahilan kung bakit kailangan maaga ang OFW sa airport. Kagaya nung pangatlong dahilan, no? Para makaiwas ka sa stress at panic at hindi ka dapat na nagmamadali at malinaw yung mga dapat na sagot mo. Kasi sa pang-apat na dahilan, ganun din, may posibilidad, no, ng secondary inspection, mas detalyadong tanungan, mas matagal kaysa regular counter. Hindi ito masama, pero kailangan ng oras. O ibig sabihin, minsan kasi may mga issue na nangyayari na kailangan tatanungin. Katulad nung halimbawa, yung contract nga nung sinasabi ko, OEC, yung mga ganun, yung mga minsan na nagkakaroon ng complicated na sitwasyon sa aalis ng bansa, magtatrabaho, yung pala illegal recruitment pala. May mga ganun Kaya yun yung mga posibilidad na kailangan na gawin sa inyo o sa atin lahat ng immigration para sa tawag dito, security purposes din. Kaya para maiwasan, no, yung mga bagay na ganun, kailangan talaga
nakahanda na pumunta doon sa airport mas maaga. Kasi maraming nangyayari talagang ganun lalo na pagka yung mga nag-a-apply na online, tapos biktima pala sila ng illegal recruitment, nalalaman na lang nila pagdating sa airport. Kaya ganun, kaya nagkakaroon ng problema. Kaya kailangan, para lahat ay maiwasan na problema, lahat ng abala, kailangan talaga siguraduhin muna bago pupunta sa airport. Okay, yun yung pang-apat na dahilan. Okay, itong pinakamaganda na dahilan kung bakit kailangan maaga ang OFW sa airport. So, ito yung panglimang dahilan. Okay, lahat naman kailangan maging handa, no? Kasi sa panglimang dahilan, ang isa sa mga dapat na kailangan para maging maaga tayo sa airport, kasi mahaba yung check-in, mahaba yung pila, at minsan yung baggage drop. Yan. Minsan mahaba ang pila, may overweight. Ito yung yung mga maleta, yung mga bagahe, overweight o yung sobra sa timbang. Excess baggage, yung sobra-sobra na dala, o recheck, kailangan i-check kasi siguro kaya i-recheck kasi ini-scan yan yung mga bagahe natin no. May nakita, kaya i-recheck, kailangan bubuksan mo yon para makita kung ano yung laman nun, kasi may nakita dun sa scanner, sa tawag dun sa immigration, no? O kaya minsan pagpasok mo pa lang sa airport, i-scan yung bagahe, kaya ganun. So para maiwasan yung abala, dahil kung minsan holiday season o yung mga maraming uuwi, magbabakasyon, eksakto na matsitsempuan mo, mahaba yung pila, kaya ganun. Kaya nga sa sinabi ko kanina, yung mga bagahe, para iwas abala, kasi pagdating mo sa airport, di ba, titimbangin mo muna yan. Usually kasi nasa 20 to 23 kilos yung yung limit nung baggage na kailangan. Tapos sa hand carry naman is 7 kilos. So hindi dapat lalagpas doon. Pag sumobra ka doon, siguro 1 kilo o 2 kilo, baka pwedeng pagpayagan ka o pagpasensyahan ka ng immigration. Pero alam nyo, sa totoo lang, depende yan sa airline. Kasi may mga airlines talaga na mahigpit, no? Kung hanggat maaari, sakto yung bagahe na dala mo. Ayaw nila ng sobra. Kahit na kalahating kilo yan, ayaw nila. 1 kilo, ayaw nila. Pero may mga airlines naman na minsan kahit 1 kilong sumobra sa bagahe, o kung minsan naman ay 2 kilo pa, 3 kilo, okay lang. So depende sa airlines yun, okay? Kaya swertihan lang din. Kaya yun nga, ang lagi kong sasabihin, yung usapan natin ngayon, para iwas abala. Kaya kailangan maaga tayo sa airport. Yun yung dahilan. Okay? Yun yung panglimang dahilan. Okay, yung pang-anim na dahilan kung bakit kailangan na maaga sa airport ang isang OFW. Ito yung pang-anim na dahilan, no? OFW at seafarer ay may extra verification. Hindi pareho ang proseso ng bawat pasahero. Mas mahigpit para sa protection mo. So yun yung ibig sabihin ng security purposes nga na sinasabi nila, para sa protection ng bawat isa. Kaya ganun, may mga extra verification pa. Yun nga, yung mga documents, contract, visa, OEC, yung mga ganun, plane ticket, minsan kasi may mga connecting flight, sino yung employer, anong trabaho mo, saan ka magtatrabaho, yung mga ganun, saan ka dapat tumira, yung mga ganun. Tapos yung pampito na dahilan ay may security and x-ray checks
security and x-ray checks. Yun yung pampitong dahilan. Minsan inuulit ang inspection. Ito, no, lalo na kung may gadgets at power bank. So ngayon at mga nakaraan, mahigpit talaga sa mga gadgets at power bank. Bakit? Kasi ang power bank, minsan pagka sa sobrang init yan, sumasabog yan eh. Yan ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng problema, lalo na kung ang eroplano ay nasa taas na, no, nasa himpapawid na. Biglang nagka-aberya na ganun, sunog. Kaya maraming madadamay. Kaya para maiwasan yon, kaya nagkakaroon ng security inspection. Yun yung sinasabi na for security purposes. Hindi lang sa atin, kundi para sa lahat ng pasahero, ng airline. Yun yung dahilan nun. At yung mga gadget kasi, tandaan natin, no, yung mga gadget hindi pwede sa baggage. Dapat yun sa hand carry nilalagay. Tsaka may limit to. Minsan pinapayagan nila 3, 5 hanggang doon. Pero minsan naman lagpas sa 5 okay lang. Basta ang gagawin nyo lang, minsan kailangan i-declare mo o ipakita sa immigration na yung mga dala mong mga gadgets, kailangan nasa hand carry mo lang. Huwag mo siyang ilalagay doon sa may maleta sa check-in. Kasi pag na-inspection yon na mayroong gadget doon, yun ang huwag nyong kalilimutan. Bubuksan nyo yun, yung maleta na yun. So abala yun. Yung power bank naman may limit yan eh. Hindi ako familiar sa mga ganyan kasi yung power bank hindi ako nagdadala talaga niyan eh. Pero sa pagkakaalam ko dapat yan nasa 20 mAh yata pababa o basta parang ganun. So para iwas abala, para sa security ng lahat, lalo na sa atin, sa iyo, wag na kayo magdala ng power bank kung hindi naman importante. Kung nag-aalangan kayo kasi may mga pangyayari kasi ganito eh. Pagka ang gadget yung dala ay na inspection, no, tapos bawal pala, halimbawa hindi ka pinayagan, kukunin nila, hindi mo na yan madadala pa uwi sa Pilipinas o papunta sa abroad, saan ka man pupunta. Kaya ganun. Kaya para iwas abala at hindi naman kayo dapat manghinayang, wag na lang kayo magdala. Magdala na lang kayo ng charger. Marami naman charger doon sa may airport. Pwede kayo mag-charge doon. So kung hindi kayo sigurado sa power bank, wag na kayo magdala. Okay? Yun yung pang-6 na dahilan at pang-7 dahilan kung bakit kailangan maaga ang OFW sa airport. Okay, ang pang-8 dahilan kung bakit maaga o kailangan maaga ang OFW sa airport. Ito, ang pang-8 dahilan ay para may time sa unexpected problems. Katulad ng delayed documents, system issues, o yung last minute question ng immigration officer. So ano ba itong mga to, no? Una yung delayed documents. Minsan kasi ang delayed documents kasi kaya nangyayari to dahil sa halimbawa yung mga nagbakasyon na OFW, no, yung OEC, importante kasi yun, yung balik manggagawa doon kasi minsan kumukuha sa airport, kaya nade-delay yung documents na katulad nun dahil sa system issues. Bakit may problema sa system issues? Kasi minsan katulad yan, masama yung panahon o kaya may problema na hindi naiwasan, blackout, nagka-problema sa internet o yung mga bagay na ganun. Kaya merong delayed documents dahil sa system issues. O kaya kung minsan naman yung system issues kasi okay naman yung mga documents mong dala, binerify ng immigration officer, tapos nagkaroon ng
mga maliliit na bagay lang katulad nung parang clerical error. Minsan may nangyayari daw na gano'n eh. Hindi ako sigurado no, pero yun yung nababasa ko lang. Yun yung dahilan. Tapos yung last minute questions ng immigration officer. Ito yung verification nga, yung sinasabi ko. Yung last minute questions ng immigration officer. Ano ba to? Minsan kadalasan dito yung contract OEC tsaka yung visa, yung mga ganun. Ano lang naman to, for verification lang. Minsan sa bagahe, yung mga ganun. Para maiwas abala, kaya kailangan maaga ang OFW sa airport. Para sa mga katulad ng ganitong problema, at least makapaghanda. 'Di ba? Lalo na sa mga sagot ng immigration officer. Minsan kasi may mga pangyayari kasi, 'di ba, mahaba yung pila sa immigration. So mahaba yung pila, minsan sa check-in pa lang tapos hanggang sa immigration mahaba yung pila. May mga tinatanong yung immigration officer. Minsan nakakalungkot nga makita no na minsan nagtatalo doon, nagkakaroon ng sagutan. So yun, para maiwasan yung mga ganung bagay, kailangan agahan natin pumunta sa airport. Katulad nung sinabi ko kanina na una pa lang, di ba? Hayaan nyo yung mga nagsasabi na masyadong excited sa flight, ang aga pumunta sa airport, doon na natutulog. Alam mo, bilang OFW, normal yun eh. Lalo na kung malayo yung probinsya mo, normal yun na maaga ka sa airport. Kasi yun yung pagpapakita ng disiplina at pagsunod sa tamang proseso at pagsunod sa panawagan o mga announcement ng ating immigration, ng ating bansa, no? Yung kailangan upang maiwasan yung abala, agahan sa airport, okay? Yung iba kasi sinasabi nila masyadong excited. Alam mo, sa totoo lang, 'di ba, lahat tayo bilang OFW, lalo na kung first time kang pupunta sa ibang bansa, normal 'yan, mararamdaman mo na excited ka. Ewan ko ba bakit yung mga ganong sinasabi ng iba na kapwa mo Pilipino pa na ganun, masyadong excited, doon na 12 hours, 16 hours nasa airport na, okay lang yun. At least safety ka na, nandun ka na sa airport. Kung ikaw ay pupunta sa airport ng alanganing oras, naabala ka, na traffic, naipit ka sa traffic, dahil may aksidente o baha, bagyo, na misflight ka, so sayang lahat ng pagod mo. Lahat ng pinaghirapan mo na pag-a-apply, sayang lahat yun. Kaya yun ang isa sa mga dahilan, okay? Para maiwasan yung abala, okay? Okay, ang pang-10 dahilan kung bakit kailangan maaga ang OFW sa airport. Ito yung pang-10 dahilan, no? Para hindi magmukhang rush sa immigration. Ibig sabihin, para hindi ka mukhang nagmamadali sa immigration. Kasi makikita nila, pagdating mo dun sa immigration, mapapansin sa'yo, natataranta ka. Dalawa lang naman ibig sabihin nun, excited ka ba o bakit ka natataranta, dahil siguro may mali o mga ganun, mali sa documents mong dala, o may takot na nararamdaman ka ba kaya ka nagmamadali. So kailangan relax ka lang. Ayun, no, ang pagiging kalmado ay malaking puntos. Yun nga, kailangan relax ka lang, kalma ka lang pag nasa immigration ka. Okay? Hindi mo kailangan magmukhang natataranta o nagmamadali. Kasi pag ikaw nakitang natataranta at nagmamadali sa immigration, lalo na kung nasa ibang bansa ka na, connecting flight, mga foreigner yon. Paano kung hindi sanay sa Inglesan yon? Lalo tayo kung minsan hindi tayo English speaking na magagaling din, o nakakaintindi man tayo pero pagsasalita natin ng English ay hindi naman ganun ka-fluent. So mahirap makipag-usap. Kaya kailangan relax lang, kalma lang, okay? Ang pagmamadali ay red flag minsan. Ayun, yun ang dahilan.
Pagka nagmamadali, red flag talaga yan. Kasi pwede nilang isipin na bakit ka tayo nagmamadali, baka may problema o illegal na nangyari. Mga ganun bagay, siyempre di natin maiwasan na isipin din nila yon. May mga ganun kasi, mga nagmamadali. Minsan sa pagmamadali ng iba nating kasama sa pila, no? Mahabang pila kasi yan sa immigration ni minsan nagkakaroon ng singitan, nagkakasagutan. May ganun hindi maiwasan yun. Kaya kailangan kalma lang talaga, relax lang. Katulad ng sinabi ko nga, no, yung tawag dito, kailangan hayaan na lang o yung mga pagpasensya na lang. Basta relax ka lang, nasa kapila ka, huwag mo silang pansinin, huwag mo silang patulan. Basta yung gamit mo, ingatan mo lang. Ihanda mo lang yung mga papeles, documents mo, yung bagahe mo, para iwas abala. Okay? Yun yung pang-10 dahilan. Okay? Ang pang-12 na dahilan kung bakit kailangan maaga ang OFW sa airport. Ito yung pang-12 dahilan. Para may oras sa final documents review. Ano ba yung mga final documents review na kailangan nating i-check bago tayo pagdating natin sa airport, bago tayo umalis ng bansa? So, passport validity, visa, OEC, contract. So, ito yung mga bagay na kailangan natin pag tayo ay pupunta sa ibang bansa bilang OFW. Minsan kasi yung passport validity, minsan kasi malapit nang ma-expire. 'Di ba? Pag nag-a-apply tayo sa agency pa lang, ang sasabihin na nila sa atin, kailangan yung passport natin ay 6 months, at least 6 months valid. Kasi pag nag-apply sila ng visa natin, OEC, kasama yun sa chine-check. Kaya kailangan yung passport validity, importante yan. Malayo pa yung expiration. Okay? Mahalaga yung passport validity. Kasi dyan ilalagay yung natin, yung visa. Connected yan sa ating OEC at yung contract natin. So para walang abala, walang problema, iwas problema, kailangan maaga tayo sa airport para magkaroon tayo ng final check ng ating mga documents. Passport validity, visa, OEC at contract. Okay? Kaya importante talaga maaga sa airport para iwas abala at iwas problema. Okay? Okay, ang ika-13, no? Pang-13 dahilan kung bakit kailangan maaga sa airport ang OFW. Para iwas misconnecting flight. Ito yung sinasabi ko kanina, yung may mga connecting flight. Katulad ko, dito sa Hungary, may connecting flight. Kailangan maaga talaga para maiwasan yung abala, baka maiwan ako, o mga ganun bagay. Okay? Kaya kailangan maaga talaga sa airport. Lalo na kung may transit. Yung transit na biyahe, maliit lang yung allowance ng oras o yung mga tinatawag na layover. Kaya minsan mas maganda yung mahaba yung layover. Katulad nun, nung biyahe papunta dito galing Pilipinas, China muna, China to Budapest. Pagdating namin sa China, matagal siguro tatatanda ko parang 16 hours yata kami doon layover. Okay na yon. Di bali nang mahaba yung oras ng layover, at least sigurado. Kasi alam mo kung bakit? Kasi pagka halimbawa may mga connecting flight kasi na 1 oras lang So ang hirap. Halimbawa, hahanapin mo yung saan yung gate mo na pupuntahan, yung boarding gate mo. Tapos paano yan? Hindi mo kabisado yung airport. Sumakit yung tiyan mo o naiihi ka, gusto mong kumain,
So hahanapin mo pa yon, saan yung CR, saan ka pwedeng bumili ng pagkain, yung mga bagay na ganon. Kaya kung halimbawa lang na mahaba yung oras ng layover, okay lang yon. Makakapag-relax ka, makakapagpahinga ka konti. Minsan nakakainis din, normal yon kasi mahaba yung tagal doon na sa airport ka, di maiwasan magastos, yun pa. Pag nasa ibang bansa ka na, connecting flight, magastos talaga yan kasi siyempre, di ba, lalo na kung galing tayo sa Pilipinas, wala tayong masyadong pocket money, kaya magbaon tayo ng pagkain natin. Okay? Yun yung mga dahilan. Kaya may positive at may negative, disadvantage at advantage yung mga yung maliliit yung allowance na oras o layover o mahabang oras na layover. Kaya okay lang. Yun yung pang-13 dahilan. Okay? Okay? Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan maaga ang OFW sa airport. Ito yung pang-14 na dahilan. Okay? Para iwas penalty o rebooking fee. Late arrival, gastos ulit. Sayang ang ticket. So, ibig sabihin, kailangan maaga tayo sa airport para hindi tayo maabala, iwas problema kasi gagastos tayo ulit. Paano kung wala tayong pera? 'Di ba? May penalty 'yon kasi pag naiwanan tayo ng eroplano na sasakyan natin kasi na-late tayo, magre-rebook 'yon. Tayo, no, magpapa-rebook. Sayang yung ticket, sayang yung oras, sayang yung gastos. Ang pinakamasakit niyan, paano kung halimbawa yung employer natin, dahil naiwan tayo ng eroplano, miss flight, hindi natin nakuha yung sakto sa oras. Siyempre, yung employer natin, magtataka yun, mag-iisip yun. Gumastos nga naman siya ng malaki para makuha tayo, makapagtrabaho doon sa kumpanya niya. Tapos tayo, hindi natin ipinakitang disiplina doon pa lang. So, madi-discourage yun. Baka mawala ng gana, imbis na tanggapin tayo, baka sakali hindi na tayo tanggapin, hindi na tayo payagan, i-cancel na tayo ng employer natin. Ay, ayoko yan kasi papunta pa lang sa dito sa bansa na pupuntahan na to, sa kumpanya ko para magtrabaho, hindi na siya disiplinado, yung mga ganung bagay. Kaya kailangan ipakita natin na tayo ay sumusunod sa proseso, disiplinado tayo, iwas problema, iwas abala. Kailangan maaga tayo talaga sa airport. Okay? Kasi alam nyo kung bakit, yung gastos, yung hirap, yung pagod, yung puyat, yung lipas gutom, lahat yun sayang pagka nangyari yung malate ka. Okay? Iyon yung pang-14 na dahilan. Kaya dapat, para maiwasan ng lahat ng mga bagay na yon, sumunod tayo sa oras na kailangan natin puntahan ng maaga yung airport. Yun yung announcement nila ng ating immigration. Kasi para sa atin din yun. Okay? So, pang-14 na dahilan yun, no? Okay? So, sabi na natin, no? Napag-usapan na natin yung mga dahilan kung bakit kailangang maaga ang OFW sa airport. Ito naman yung pang-15. Okay? Pang-15 dahilan kung bakit kailangang maaga sa airport ang OFW. Para maipakita ang professionalism ng OFW. Ano ba yun? Disiplina. Katulad ng sinabi ko kanina, no? Kailangan sumunod tayo sa oras. Responsibilidad, readiness to work. Ayun, yung pinapaliwanag ko sa pang-14 kanina. Baka mamaya tayo ay malate sa biyahe, maiwan tayo ng biyahe papunta doon sa bansa natin pupuntahan. So yung ating employer na naghihintay doon sa bansa na pupuntahan natin, magbago ang isip. 'Di
'di ba? Imbes na tanggapin pa tayo, i-cancel na. Kasi hindi tayo disiplinado, hindi tayo yung responsibility natin na kailangan ipakita, doon pa lang, 'di ba? Kaya na-discourage siya. So yung kahandaan natin o readiness magtrabaho, mag-iisip talaga yun. Kaya kailangan ipakita natin na tayo ay disiplinado, responsable, at handa sa trabaho. Kailangan yung mga simpleng bagay na gano'n na basic pa lang, kailangan ihanda natin yung sarili natin. Maaga tayo sa airport, kailangan ipakita natin na tayo ay sumusunod sa oras, kasi nakalagay sa ticket yun 'di ba? Sa announcement ng airline company na ating sasakyan at mismong sa airport na ating pupuntahan. Okay? So ito pang-15 to. Okay? Kaya dapat talaga, para maiwasan ng problema at abala, kailangan agahan natin sa airport. Okay? Yun yung pang-15 dahilan. Okay? So napag-usapan na natin yung mga dahilan. Yung 15 dahilan kung bakit kailangan maaga ang OFW sa airport. So ngayon, ilang oras dapat ba na maaga ang OFW sa airport? Ilang oras dapat na maaga? Okay? So pag international flight, at least 3 to 4 hours bago ang flight. Pero depende to Kung minsan mas maaga pa dito, depende sa airline na sasakyan at announcement nung airport. Kasi may pagkakataon na depende sa mga pangyayari. Halimbawa, may mga okasyon, maraming tao, yung mga ganun, maraming pasahero, o kaya naman ay may bagyo, o malakas yung ulan, yung mga ganun, depende sa announcement. Pero ganun pa man, dapat ipakita natin na tayo, maaga pa rin tayo pumunta. Dapat maaga tayo pumunta sa airport. Kahit doon na magpahinga, matulog, kumain, at least, katulad ng mga napag-usapan natin, yung 15 dahilan kung bakit kailangan maagang pumunta sa airport ang OFW para iwas abala, iwas problema. Okay? So, yun yung real talk natin ngayon. Ang maagang pagpunta sa airport ay hindi takot, kundi paghahanda. Okay? Kailangan maging handa. Hindi dahil excited sa biyahe, katulad ng sinabi ko nga, lahat naman tayo bilang OFW ay natural na excited tayo makarating sa ibang bansa. Yung nag-a-apply pa lang nga tayo, 'di ba? Excited na tayo na makarating sa bansa nating pupuntahan na ina-applyan. Lalo na kung aalis na tayo, 'di ba? Yung mga ganun. Kailangan maaga sa airport para at least maiwasan yung mga problema, yung mga abala. Kaya yun yung pinakamaganda. Okay? So sana may natutunan kayo sa video na ito, at yun ay munting advice lang, payo. Okay? Bilang OFW ako, kaya ginawa ko tong video na to dahil relate lang ako dito sa nabasa ko. Kaya nag-video ako na kagaya nito. Okay? So hindi ko alam kung kanino galing to na kinapi-paste ko tapos pinaliwanag ko sa inyo para din sa ating lahat. Okay? Maraming salamat sa kung kanino man to. Okay? So hanggang sa muli. Kaya God bless all. Good luck sa lahat ng mga OFW kahit saan bansa man kayo nandoon ngayon. Okay?